At ako po yung tagapagbalita, kapartner J. Miguel Mendoza. Huwag niyo pong kalimutan na i-share, alike ang DZRD 981 Top News, SMNI News North Luzon at SMNI Radio News Channel. At para sa unang detalye ng ating mga balitang regional ngayong umaga, sa Pangasinan, gumagawa ng estratehiya upang maabot ang Land Tenure Program targets para sa taong 2024. Ang detalye mula kay Kapartner Big Town. Kapartner Big. Gumagawa na ngayon ng estratehiya ang Department of Agrarian Reform Pangasinan para maabot ang Land Tenure Program para sa taong 2024. Ito ay kasamang pinag-usapan sa pagpupulong na ginanap sa Land Bank of the Philippines or DENETA. Kasama rito sina Regional Director at PARPO 2, Maria Ana Francisco at Attorney Denizar Francisco, Head ng Field Support Services Center 1, kung saan isa sa binigyan ng pansin ang tungkol sa AP o CLOA registration targets. Nakipag-usap din si PARPO 1 for DARPO, Pangasinan Raymond Nino, sa mga division chiefs mula sa Land Tenure Services Division, Liga Assistance Division at DAR Adjudication Board para sa mga strategiya para sa registration targets na nakapaloob sa time frame. Itong lahat ay nakapaloob sa Land Tenure Security Program, LTSP, para sa taong 2024. Kasama din sa pagpupulong iba pang mga opisyal ng DAR Pangasinan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, Pumahal, Bigtahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Samantala, Community Work Services nagawa ng DOJ Parole and Provision Administration sa Alaminos City Parole Provision Office. Ang detalye mula kay Sheila Balagor. Sheila. Nagsagawa nitong Martes na umaga ng Community Work Service ang DOJ Parole and Provision Administration Alaminos City Parole and Provision Office sa City 3 Park sa Barangay San Vicente. Ang aktibidad ay sa katuparan sa tulong at gabay ni Agriculturist Arcelo Balania at project in charge ng Agriculturist Mr. Tolentino. Nagpapasalamat ang Alaminos CCLGO kay DOJ PPA, ECPPO sa pangunguna ni Chief Probation and Parole Officer Bernardita Tacho sa tuloy-tuloy na sakripisyo, pagkalinga at malaking ambag sa Sustainable Environmental Program at Climate Change Mitigation Initiatives ni Mayor Art Brian Celeste at ng pamalang lungsod ng Alaminos. Para sa Diyos sa Pilipinas, Tumahal, Sheila Balo ka partner mo sa Balita at Service. Dagdag pa ang balita, Binmalay Mayor Pete Mirera may pa-birthday gift sa mga senior citizen ayon sa Office of the Senior Citizen. Ang detalye mula kay Kapartner Lura Hernandez. Lura. Yes, kapartner, may pa-birthday gift si Mayor Pete Mirera sa mga senior citizen ng Binmalay, Pangasinan. Ito ang inihayag ni Elvira Aquino mula sa Office of the Senior Citizen sa programang Binmalay Natin. Bayad muna bago sarili sa Sunshine Radio. Sunshine News Blast. Kung mapili sila sa occasion, yan ay maganda. At gusto, may birthday gift na bibigay ng ating mayor ng Binmalay na sa lahat ng senior dito. Dagdag nito, pwede rin makabil ng senior citizen ID ang residente doon na 60 years old pataas upang makabil din ng 20% discount sa mga establishmento at kainan. Dagdag ng admin aid ng Binmalay na si Leon Castro Jr. na noong groceries ang binibigay sa mga seniors, ngunit ngayon ay cash upang sila na magbibili at bahala na bumili sa kailangan nila. Sunshine News Blast. Ako rin naging panood ko ay may natanggap din yung mother ko ng food sa grocery. Pero ngayon ang pinag-iba, binago po ng ating buting mayor na binibigay na cash na 500 para sila na ang bumili. At hindi na maanuan ng politika na baka yung grocery ay kulang o ano na hindi na matatanggap 500. Kaya ang ginawa na ating buting mayor kasi ayaw sa korupsyon, yung ayaw niya binibigay mismo yung 500 na cash at bahala na ang mga citizen kung saan ibibili bilang mga birthday gift nila. Yung ko lang, gusto ko lang ipaliwanag. Samantala, aktibo rin ang Office of the Senior Citizen Federation of Senior Citizen ng Binmalay upang makakuha rin ng social pension ang mga indigent senior. Para sa Diyos at Pilipinas, kong mahal, Lorna Hernandez, kapartner mo sa balita at service.
Sa iba pang mga balita, Dr. Francisco DOH Region 1 nagpaalala sa kalagahan ng maagang pagtukoy sa mga high risk sa lung cancer upang maiwasang lumala pa ang detalye sa pagbabalik ni Barbik Tag. Barbik. Ngayong buwan ng Agosto, isa sa obserbasyon ang National Lung Month kung kaya't nagpapaalala ang DOH Region 1 ukol sa kahalagahan ng testing at monitoring. Saad ni Medical Dr. Norberto A. Francisco, FPCCP, Officer in Charge, Deputy Executive Director for Education, Training and Research Services, Clinical Research Department, Lung Center of the Philippines. Sa pamagitan ng pagtukoy kung sino ang mga high risk sa pagkakaroon ng lung cancer, maaari silang regular na matest at mamonitor. Anya, kung sakaling nag-develop o mag-develop into lung cancer, maaaring ma-diagnose ang pasyente at an early stage kung saan mas malaki ang tsansang gumaling. Ang maagang diagnosis ay nagbibigay ng mas malaking pagkakataong maagapan at malunasan ang lung cancer. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Victahod kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, 4.6 magnitude na lindol na itala sa Villa Viciosa, Barang Abra. DSWD-FO 1 nakahanda sa anumang sakuna. Ang detalye mula kay Marbian Bergabidia. Marbian. Yes, mga kapartner, na itala nitong Martes sa madaling araw ang 4.6 magnitude na lindol sa Villa Viciosa, Abra. Base sa pakikipag-ugnayan ng DSWD sa local government units sa Reyon 1 ay wala namang naitalang nasaktan o nasira sa nasabing lindol. Gayunpaman, nakahanda ang DSWD Field Office 1 na may 43,514 family food packs na nakastandby sa 19 regional at satellite warehouses na handang may pamahagi sa anumang sakuna. Para sa Diyos Pilipinas, kumati si Vian Vergabinia, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pa ang balita, Dagupan City, binisita ng Abono Party List, daladalang tulong para sa 700 market vendors. Ang detalye mula kay Sheila Balagor. Sheila. Magpapasalamat ng malaki Senior Belen Fernandez sa pagbisita ng Abono Party List sa Dagupan City, kung saan may daladala itong biyaya at tulong sa 700 market vendors. Saad ni Mayor, mahal na mahal ni Congressman Iskimo Estrella ang Dagupan dahil maraming pang tulong ang paparating para sa lungsod sa tulong ng Abono Party List. Nitong Martes ng umaga, nakausap ni Mayor ang kinatawan ng Abono Party List pamamagitan ni Ponciano Oria Jr. o Consular with Assistance na ipapaabot sa 700 market vendors katulong ang DSWD. Sa sektor ng agrikultura, makasama din ng abono para sa pamamahagi ng mga binhi ng prutas at gulay sa gulayan sa paralan at sa mga barangay. Para sa Diyos sa Pilipinas kong mahal, Sheila Balo, kapartner mo sa balita at serbisyo. At para sa huling detalye ng ating balitang Regional DIA Region 1, may bakanting post para sa naghahanap ng trabaho. Alamin natin yan kay Marlona Hernandez. Marlona. Kapartner Lerna? Naghahanap ngayon ng mga trabahante ang National Irrigation Administration ng Region 1. Ang mga bakanteng pwesto ay isang data encoder, isang engineering assistant. At ang mga requirements sa application letter, updated personal data sheet with work experience sheet, performance rating in the last rating period, photocopy of eligibility, rating and certificates of trainings and seminars, at photocopy of transcript of records. Para sa lahat ng mga interesado at kwalipikadong aplikante, submit their requirements through NIA Region 1 recruitment at gmail.com or visit NIA Regional Office 1 Dayawas Ordinate at City. Maaaring i-address ang application letter kay Engineer Danilo Gomez, Regional Manager sa NIA Regional Office 1 sa Bayawas Ordinate at City, Pangasinan. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerner Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Sunshine News Blast.